Magandang hapon po, mga kababayan. Ito po ang inyong kaibigan, former congressman at nagiging political advisor ni President Rodrigo Duterte when he was president, at now a private citizen but is still concerned with the things that's going on with our country. Dito po sa ating programa na Iparas kay Paras, bumabati po tayo sa ating mga kababayan na naghihikahos, naghihirap po sa panggobyerno ni Marcos dahil po sa walang kakayahan na magpapatakbo ng gobyerno. Nagkakaroon po tayo ng gutom, nagkakaroon po tayo ng napakataas na presyo ng gasolina, pataas ng presyo ng kuryente, napakataas ng presyo ng basic needs ng ating taumbayan tulad ng bigas, sibuyas, at mga iba pang kinakain ng ating mga kababayan. And without considering all these things, nagkakaroon pa ngayon ng violation of the freedom, violation of the constitutional rights to liberty and due process. Ang na-focus ngayon na issue ay ang nangyayari sa congressional investigation sa ating kongreso na although inire-recognize natin na karapatan na mag-investigate or mag-inquire in aid of legislation, pero hindi na po nasa batas yang mag-iimbestiga ka, wala kang purpose for coming up with a proposed legislation. Nagiging harassment na lamang. And ito po ang napakagrabe na kabulastugan na nangyari kamakailan lamang. Dahil dito sa tinolerate ng isang branch ng gobyerno ang tahasan na lamang na pang-aapi at haharas ng isang miyembro ng Kongreso na hindi naman kanais-nais ang kanyang kalagayan. Hindi naman kanais-nais yung kanyang pagkatao. I am talking about Miss Franz Castro. Ito po ang pagkatao ni Miss Franz Castro. Alang-alang sa impormasyon ng ating mga taong bayan, ay ito po ang Miss Franz Castro, kung ano ang nangyayari dito sa babaeng ito. Ito po. Tulang guilty sa kasong child abuse ng isang korte sa Tagum City sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Congressman Sator Ocampo. Batay sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, napatunayang lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act sina Ocampo, Castro at 11 pa nilang kapwa-akusado. Inatulan silang makulong ng mula 4 hanggang 6 na taon at pinagbabayad ng 20,000 pesos na civil indemnity at moral damages sa bawat isa sa mga biktima. Nag-ugat ang kaso sa insidente noong 2018 kung saan nahuli sa checkpoint sa Talaingod, Davao del Norte sina Ocampo na bumabiyahe kasama ang 14 na menor de edad na walang consent ng mga magulang. Very clear na base sa ating judicial system at saka yung rule of law ay by clear presentation of evidence, it is found that she was guilty of this crime. And ito po yung pagkukuha ng mga bata with the purpose of
or with the allegation that they will be turned into army, children turning into the armed forces of the nationalist the National People's Army, the New People's Army or the NDF. Yan po ay no doubt yun po ang purpose, dahil isang kasama nila sa Kongreso ay yun din ang ginawa in a Senate investigation. Yung isang kasama ni Castro diyan sa Congress na nangaharas at nagtatanong tungkol sa mga Duterte ay isa ding yun din ang ginagawa. Ito po makikita nyo sa Senate investigation na nire-reveal ng mga dating nilang ni-recruit kung ano ang pinaggagawa nitong isa namang kasama ni Franz Castro sa kanilang grupo. The allegation by the armed forces that they are members of the NPA or NDF. Ito po, these are all documented. Will deny it, no? The same as what we did, no, nung nasa legal front organizations pa may. We always deny because it is our responsibility to hide our identity. Sir, I also worked with Raul Manuel when he was the UP student regent in the University of the Philippines, and kasama ko siya, and we were recruiting for KM and for the Communist Party of the Philippines, and we facilitated yung NPA recruitment as well within the university. It's very clear, and these two personalities are, using the Congress as their, platform to harass innocent people who does not believe in their objectives. Ito po, makikita natin dito si Franz Castro na pinadeclare niya in contempt ang isang inosente na personalidad who happens to be the Chief of Staff of the Vice President of this country. Ito po. May I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or do sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. So, very clear po, scripted na yan. Wala man lang nag-object, wala man lang nag-clarify, wala man lang basta nag-move siya, inapprove naman basta-basta lamang ng mga miyembro ng Congress. Alam ko, malaking respeto ko dyan sa House of Representatives because I've been there. I served for 3 terms. Pero parang naibahan na ako ngayon dahil nung panahon namin, we never did that kind of thing. We always gave due process. We always give reasonable doubt to people because they are resource persons. Hindi naman sila testigo, hindi naman sila accused, hindi naman sila masamang tao. Inimbita lang sila para to shed light on certain matters. But it should always be on the basis of whatever their statements or testimony, it will be related to an existing proposed legislation. Pero dito wala nang They are investigating, iniimbestigahan po na nila yung the use of confidential fund. Unang-una, yung confidential fund na yan, si Marcos ang nagbigay kay Inday Sara, yung tungkol dyan sa confidential fund na yan. And in fact, Marcos was the one who violated the law. According to a very well
learned legislator, si Frank Drilon, you cannot release or transfer any funds if there is no item in the budget. There was no item on the budget of the Department of Education, and therefore there is no such item. You cannot transfer any fund from the executive or from the office of the president, his contingency fund, in favor of the... So, that alone, doon po dapat manggagaling ang investigasyon. Pero, this is highly political. Alam naman natin na itong mga nag-imbestiga dyan sa House of Representatives are all now minions of Marcos. They used to do sip-sip to Duterte when Duterte was president, but nag-shift na yung kanilang pagsisip-sip kay Marcos, and they always want to show him na, oh boss, kami po ay sumusunod sa mga instruction nyo na yariin natin itong mga Duterte, lalo na itong si Sara na may potensyal na maging presidente sa 2028. So yun po ang nangyari. Pero ang pinakamasama dito, base doon sa isang query ng House of Representatives, tinatanong ang isang abogado ng mga miyembro ng NDF, or ngayon nga kasalukuyan na kandidato ng kanilang party list, itong si Attorney Conte. Tinanong po siya, mga kababayan, kung ano ang significance o ano ang meaning ng word na criminal. And sabi niya, the word criminal emanates from the actuation of a person who was convicted of a crime. In other words, a convict of a crime is called criminal. Now, if we will base it, hindi naman galing yan sa party ni Duterte, hindi naman galing sa ibang mga miyembro ng Congress, galing sa kanilang hanay, yung mga miyembro ng itong mga tinatawag na insurgents or mga leftist. Ibig sabihin po niyan, na naniniwala ang mga grupo na yan, kasi abogada nga nila ito, si Conte, yung sinasabi niyang ang isang criminal ay a person that is convicted by any court. So, why is it, mga kababayan, na itong Castro pinayagan ng Kongreso, pinayagan ng House of Representatives na makikialam sa investigasyon, even to the extent of harassing and creating hardship to an innocent person by incarcerating her. And ito namang isa, sinabi ng mga peers niya, ng mga UP student at mga ibang estudyante na nagre-recruit para gamitin itong mga ni-recruit na maging NPA. So, ano po ba ang mga pangyayari ngayon sa ating bansa? Ano po bang ginagawa ng Armed Forces of the Philippines? Ano po bang nangyayari dito sa pag-depend ng ating bansa against terrorist rebel? Mayroon pong definition ang Anti-Terrorism Council na these are considered mga terrorist groups, itong mga sinasabi nilang mga identified with this allegedly identified with this ano bang concept ng isang miyembro or yung itong New People's Army? Ito po yung ng New People's Army. Sinasabi doon sa Senate hearing na itong si Raul Manuel nagre-recruit ng mga bata para maging NPA. So ano po bang konsepto ng NPA? The Communist Party of the Philippines and its armed wing, the New People's Army, seek to overthrow the Philippine government, establish a communist state, and expel U.S. influence
from the Philippines. The CPP was founded in 1968 and the NPA was formed in 1969. And they have continued. They do killings, ang dami pong mga army soldiers na namamatay and so on and so forth. And yet, they are now being protected by the House of Representatives and are allowed to do their bidding to the extent that innocent people are jailed because of their suggestions or their manifestations or their purposes. Alam mo, balik po tayo dito sa issue na ano ba ang function ng armed forces? Bakit po ninyo, mga sundalo, mga generals, bakit po niyo pinayagan itong mangyari? Na lantaran na lang na ng ganito ang nangyayari sa ating bansa. Under the Constitution, mga minahal nating mga sundalo, lalo na yung mga matino na hindi nababayaran at hindi bumabaliktad dahil sa pera. Yung mga matino na sundalo, ang baka nakalimutan ninyo po, mga kababayan, na ang Armed Forces of the Philippines under the Constitution, Section 3, Article 2 of the 1987 Constitution. Ito po ang function. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and integrity of the national territory. So, sovereignty. Ano ba ang sovereignty natin? Para po ang gobyerno natin ay manatiling So, kalaban po natin ang mga terrorist group, kalaban po natin ang mga rebelde. So why do we kayo po mga armed forces, bakit po kayo nagpa-subdue ng gobyerno na pumapabor dito sa mga insurgents na ito, even letting them rule over innocent people in the House of Representatives? Ano po ba nangyayari sa inyo ngayon? Mga pinalangga, mga mahal nating mga kababayan na nandyan sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police. Are you blinded? Are you closing your eyes to what is going on? Violation of the rights under the Bill of Rights, the right to speak, the right to assembly, the right to due process. Kayo ba ay pumipikit ang mata? Ano pong nangyayari ngayon sa ating bansa? Sobra-sobra na po ang harassment, sobra-sobra na po ang panglalait at iba-iba pang mga ginagawa ng mga people who claim to be with government but are actually the one na sinisira nila ang ating pamahalaan. So yun po ang panawagan natin. Buksan nyo naman ang mga mata ninyo at tingnan nyo po kung ano pong nangyayari. Hindi lang dahil na-promote kayo, kagaya nitong isa galing sa Marawi, nagdadaldal siya, spokesman, binigyan ng break ni Duterte, pero ngayon dahil binigyan ng break ng panibagong nawala na yung kanyang pagtingin sa obligasyon at pananaw na maganda para sa ating bansa ng Armed Forces of the Philippines. So, yun po mga kababayan. So, nakita natin ang nangyayari sa dating Pangulo, President Rodrigo Duterte. Nakikita natin yung pambabastos sa kanya na wala nang sinisigawan na lang ng isang dating pumapatay din ng tao doon sa panahon na membro siya ng NPA. Binabastos na lamang ang ating dating Pangulo.
Kung sino-sino na lang mga walang alam sa batas, nagtatanong sa ating dating Pangulo. So there is no more respect for someone who has made our country great, who has made our country reliable to serve the needs of the Filipino people. So, yun po nangyayari. At pagkatapos noong hearing doon, kung babasahin mo lahat ng mga komentary ng mga Pilipino na sa social media, yung mga nakakausap nila, there is still overwhelming support for President Duterte. Hindi po nawawala ang suporta ng taong bayan. Pero we are in a state of hopelessness, Mr. President Duterte. You have been stymied by people using you. Tulad ng isang komunista na bininta ang sarili at nagporma ng isang grupo para tumakbo ng senador na pretending to be an opposition when in truth and in fact he is a spy at pakawala ni Marcos to para matiktikan ang opposition. So because of this group, instead of going towards consolidating the Filipino people na natitingnan ang mga pangyayari to the extent na nangyari nung panahon ni Marcos Sr., kaya nagkaroon ng people's power sa EDSA, yung aabuso ng isang presidente na naging punot dulo ng EDSA 2. Ang taong bayan ay naghihintay lang sa iyo, Mr. Pangulong Duterte. Kung pakinggan mo itong suggestion at pagsasabi ng isang dati mong empleyado bilang political advisor, even if I'm not doing that anymore kasi tapos na tayo, I will not hesitate on advising you. Dahil sa pagmamahal ng taong bayan sa iyo, Mr. President, nagyabang ka nga na kaya mong 24 oras na magbabad dyan sa House of Representatives. So kaya mo ring tumayo, Mr. President Duterte, kaya mo ring tumayo sa EDSA kung isang araw, 2 araw, at hikayatin mo ang taong bayan para pakinggan ang hinaing ng taong bayan, the hardships of the Filipino people, the kawalan ng mga mahihirap na mga taong bayan, yung pag-abuso ng karapatan ng bawat isang mamamayan under the Constitution, yung corruption at iba pa na nangyayari ngayon sa bansa. Kaya mo yang gawin, Mr. Duterte, Mr. President, na ikaw po ang mamumuno. Huwag ka nang magpagamit dito sa mga tao na ginagamit ka tapos nagiging purpose lang nila ay magpatakbo ng isang senador na hindi pa tayo sigurado, itong Vic Rodriguez, napakawala naman ni Marcos yan. Narinig mo ba yung Vic Rodriguez na nananawagan na Marcos alis dyan? Marcos resign? Wala. Dahil magkaibigan pa rin yan dalawa. Pero yung organization nitong taong ito na ginagamit yung pangalan nyo, Mr. President, at according to Harry Roque, mayroon daw exchange between this guy and the other guy. Sana naman po go beyond these people. Pumunta po kayo together with your daughter Inday Sara. Punta kayo dyan. Historically,
punta kayo dyan sa ikangay EDSA. Because that is symbolic that our country is threatened again by people, ruthless people, mga tao na gustong i-suppress ang karapatan ng taong bayan. And I'm sure with you going there, Mr. President, I'm 100% magdadatingan ang mga taong bayan, and God knows there will be a new EDSA power. Whatever the purpose would be is for you to decide what's next. Ang tawag nga niya nung isang writer, it is the EDSA, constitutional EDSA revolution. Constitutional EDSA revolution. So yun po ang panawagan nitong inyong dating political advisor na has remained open to all the support that you need, together with so many others na naghintay lang sa inyo, Mr. President. So, I hope you will listen to my advice. Alam nyo po, this is our last hope. Kasi, after the 2025 election, ito po, wala na po tayong chance. I'm sure that election will just be rigged. Will just be rigged. Tulad ng mga nangyayari in the past. Iririg lang po yan eh. Then Marcos will now say, oh, tingnan nyo, they were clobbered. Nanalo ang mga senador ko. So ano yung masasabi nyo ngayon? Na wala akong suporta ng taong bayan? So bakit pa po natin pabutin yung mga time na yan na hindi po kayo kailangan na dapat na lumabas na po kayo at manawagan sa taong bayan na suportahan ang ating bansa, ang ating bayan na nasa ilalim po ng panganib na magpapatuloy ng husto itong pagsasasa, take advantage po ng ating gobyerno nitong iilan lamang, at dahil sa kanilang pera, sa kanilang ikangay mga resources, they will always be able to perpetuate themselves to power. So it is the people that is waiting for you, Mr. President Duterte. Kaya nga po, instead na yung anak nyo pinapatulan yung mga small fry, may tinatawag na nga, go for the jugular. Sinasabi po ni Ginang Sara, huwag tayo dyan sa street, huwag tayo dyan sa kung saan, sa Malacanang. Hindi po. Madam Vice President, magsama po kayo ng tatay nyo. Pumunta kayo dyan, magsakripisyo kayo dyan sa EDSA. People will just come. People will just be there for you. And just say those things that is worthy to be said of what's going on with our country today. Ganyan po ang panawagan ko. So, everything is upon the people. But wala tayong mangyayari kung walang tao na rallying point. And ikaw po yan, Mr. President Duterte, na pwedeng puntahan ng taong bayan dyan, kung saan ka man, sa Liwasan ka ba, sa EDSA ka ba. Tapos na yung taking advantage by that person na kumikreate ng diversion sa iyo. Tapos na yung mga punta-punta sa probinsya na pinagluloko nitong tao na itong nandyan sa iyo ngayon.
go beyond these people and be yourself together with your daughter and receive the Filipino people, mga Mr. President Duterte. Yun po ang panawagan ko bilang dati mong advisor, and that is just my advice. Well, if it is not being heard, well, at least I have said my piece. And God forsake us, or sana hindi naman God will forsake us. At pagdating ng 2025, trust me, they will be able to perpetuate themselves to power, because yung mga tao na karapat-dapat sana na maninindigan para sa ating bayan ay nandoon na sa kanilang line-up. In fact, isang traidor na wala man lang chance na maging manalong senador, pero dahil pinagbigyan mo, nasaan na? Bumaliktad na at kasama na sa grupo nila. And he's hoping that he will win, when in fact, I know for a fact, people will reject him. Yun po, mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat.